iba dahil ako muli ay mag-isa. Nakakaloka ito, di ba? Nakalibang partner ko na si Tita Cora dahil nga ang kanyang week, 1 week? Hindi ba 1 week? Week-long celebration ng kanyang birthday. O, di ba? Nakakaloka it is. Kayo patuloy pa rin po nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pagka, wag mong sabihin radyo, sabihin mo Yon! So kayo ba nakatutok ang inyong mga tenga sa Energy FM dahil may mga mahiwagang tunog tayong mga piniplay. Kung ikaw ay makakahula, parang ngayong araw na ito, tama ba ako Lindsay kay Chico, di ba? Kay Chico ang hulaan pero ang mga mahiwagang tunog ay mapapakinggan nyo buong araw. O, diba? At least meron kayong panahon para mag-isip bago sumapit ang programa ni Kuya Chico. Muli po ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner ng si Tita Cora. Ito na ang Baklitas! Woo! Woo! O, diba? Naku, nakakaloka. Hello pa rin po sa lahat ng mga ating nakadaupang palad kahapon dyan sa may Cainta Rizal. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Siyempre sa mga taga-Taytay, lalong-lalo na sa may Taytay Public Market. Hello po sa inyong lahat dyan. Sa magandang araw, kamusta kayo? Oh, diba? Pero eto na nga, gustong kamustahin ng madlang people. Oh, diba? Na nakakaloka. Bakit nga ba? Kasi nga, eto na. Iniintay na nga daw ng madlang people ang pagpa-public apology nitong si Joey De Leon matapos nga sa insidenteng kanyang nagawa, diba, last September, diba, na nakakalo sa isang portion ng Give Me 5 ng EAT, diba, na kung saan nga naman ay napukaw na ng madlang people ang atensyon maski ng board members ng MTRCB na kung saan ay dumadaan na sa deliberasyon na ang naturang lubid issue, 'di ba? Kasi nga naman actually parang bakit kailangan mag-public apology ni Master Henyo? Hindi ba dapat ang nag-apologize or sumusulat ng apology letter as yung production head, 'di ba, na nakakaloka? Hindi yung mga host na nakakaloka itis. Talaga kailangan mag-demand talaga kayo. 'Di ba? Na ginawa naman din ng kanilang EAT head of Creative and Production Operations sa si Jenny Ferre na sumulat na siya last September 25. Diba? Sa tanggapan mismo ng MTRCB na sila ay humihingi ng paumanhin na. Yun naman pala diba? So antayin na lang natin ang magiging resolusyon ng 34 na board members ng MTRCB kung ito ba ay mahahatulan din kagaya ng iba. Kasi sabi ng ibang madlang people, teka sandali. Diba? Since ngayon, pinag-iinitan ang showtime, diba? Siyempre dapat lahat. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Hindi ito 24 oras. Pero yun na nga, diba? So dumadaan at apukaw na nga na ngayon ay para bang hindi natin alam. Bakit nga ba? Diba? Ultimo yung mga senador natin alam mo yun, nakikiisa, nakikisawsaw, nakikihalubilo sa naturang, alam mo yun, sa naturang kaso. Pero natawa ako dito, 'di ba? Nang minsan magkaharap, ewan ko kung sa Senado ba ito na nagkaroon ng hearing na si Senator Jinggoy Estrada, natawa ako dahil talagang alam mo 'yon. Alis honest siya na sinabi nga niya na pasensya na, hindi ako nanonood ng mga noontime shows. Diretsuhan na sinabi, 'di ba? Alam mo 'yon. Kaya nga naman nung dinidinig yung kaso tungkol sa lubid, nagtanong pa siya ano nga ba itong lubid issue na ito, 'di ba? Yung mga ganong aspeto. Kaya nga naman sabi nga ng ilan, kailangan pa ba natin palakihin to mga ito? Total, ang nagsumite naman na inyong reklamo ay nasa kaalaman na ng mga board members ng MTRCB. So, in-acknowledge nila yung tungkol sa reklamo na may mga nagre-reklamo, hindi ba? Tsaka isa pa, wag nyo naman masyadong sabihin na, ay justice for showtime. Justice dapat ganito para fair. Oy, teka sandali. Hindi pa po effective ang suspension ng showtime. Diba? Para alam mo yun, magpakaano kayo dyan na tipong, ay talaga kailangan may pagbulong ka na ganyan. Yung mga tipong meron kayong may
pag-aaklas na ganyan na tipong hindi katarungan para sa showtime. Ulitin ko hindi pa po effective yung executory letter para doon sa suspension na 12 days ng showtime. Kaya wag nyo naman masyadong alam mo yun, ano-anuhin ka agad. Diba? Tutal sumulat naman na pala ng apology letter. So alamin naman natin kung talagang yung proseso ba matutulad din ba kagaya sa showtime ito. Diba? Lalo pat medyo, alam mo yun, sabi ng ilan na binigyan ng pakahulugan ng lubid. Diba? Na nakakaloka na alam mo yun, pinalaki lang ng mga madlang people. Diba? Kaya kalma lang din naman kayo. Tsaka yung tipong para i-demand nyo kay Joey De Leon na siya yung mag-public up. Bakit? Diba? Hindi naman intentional na sinabi niya gano'n, maglubid ka, ito gamitin mo, diba? Hindi naman niya sinabing gano'n, wala namang gano'n. Pero yun pa din, kahit papaano, believe naman din ako dito sa kay Miss Jenny Ferring, yung AET head ng Creatives and Production Operations nila, na ina-acknowledge nila na may pagkakamali silang gano'n. At talagang siniguro naman ni Miss Jenny is para bang sila ay sumusunod sa restriction, sa polisiya na alam mo yun, ipinatutupad ng naturang ahensya sa lahat ng programa. Kaya nga naman humingi kagad sila ng tawad via, alam mo yun, letter na ipinadala nila sa MTRCB. So kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw, kung mahatulan ba, ipatatawag ba si Mr. Joey De Leon, sama-sama natin pakatutukan yan. For the meantime, itigil muna natin yung pag-aaklas. Hindi pa nasususpend ang showtime. Kaya huwag kayong humingi ng katarungan, diba? Lahat yan mapapansin at mabibigyan din yan ng hustisya pagdating ng panahon. Diba? Kung talagang nagkasala, mapaparusahan. Kung hindi naman, di warning na yan para sa lahat na mag-iingat sa kanilang mga ginagawa at sinasabi, most especially on national TV. Diba? Na nakakaloka yan. Anyways, yan po muna ang ating unang chika for today's video. Sa aking pagbabalik, nako, may chika akong nasagap tungkol sa Itbulaga. Kung ano man yan, ay sama-sama natin pakatutukan yan, hindi ba? Muli po ako po si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 1 ng 6.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo...